Okay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga naman ay talakayin natin ang isa sa mga paksa ng mabisang komunikasyon, ang komunikasyong verbal. Pasimulan natin sa pagtalakay ng kahulugan nito. Kapag sinabi natin komunikasyong verbal, ay tumutukoy ito sa pagpapahayag ng kahulugan gamit ang kilos, ekspresyon, tono ng boses, at iba pang anyo na hindi gumagamit ng salita. Sa komunikasyong verbal ay binibigyang diin nito yung pangkalahatan na indayog, galaw ng katawan natin, o pati na yung mga ah, kilos ng ating mga mata ay meron din siyang mensahe na nais ipahiwatig. Malalaman din natin kung gaano kalaki ang impluwensya ng komunikasyong verbal sa kabuuan ng kagustuhan mong mensaheng iparating tungo sa kausap mo. Dagdag din dito, batay sa sinabi ni Knapp at Hall ng 2010, ay ang komunikasyong di-verbal ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mensahe gamit ang mga simbolo katulad na lamang ng mga galaw, maaaring galaw ng kamay, senyas, yung paggamit natin ng facial expression na nakabatay sa mismong salita. Mapapansin natin na kapag ginamitan natin ng di-verbal na uri ng komunikasyon ang ating paraan ng pagsasalita, ay maaaring bigyan natin ng diin yung mensaheng gusto nating iparating o gayon din na ikaw ay nanguuyam o sarcasm yung nais mong iparating na mensahe patungo sa kausap mo. Ayon kay Merabin ng taong 1972 ay napa, napansin niya sa konteksto ng komunikasyon na napakalaki ang bahaging ginagampanan ng di-verbal na aspekto sa pagpapahayag ng damdamin at saloobin. Ayon sa kanya ay 55 pahagdan nito ng konteksto ng komunikasyon ay nagmumula sa kilos ng katawan. Napakalaki ng porsyentong ito sa kabuuan ng aktual na komunikasyon. Samantala, ang 38 bahagi ay nagmumula naman sa tono ng boses. Napansin niya na yung tono ng boses natin ay napakalaki ng ginagampanan nito sa kalinawan ng pagpapahayag natin na gusto nating iparating tungo sa kausap natin. Samantala, ang 7% nito ay nakapokus lamang sa mismong salita na gusto mong iparating sa iyong kausap. Kundi makikita natin na ah, ang bahagdan ng ating komunikasyon ay nagmumula sa kilos ng ating katawan kung paano natin inilalahad o ipinapahayag ang ating mensahe na gustong sabihin sa kausap natin. Sa komunikasyong di-verbal ay meron tayong iba't ibang kategorya na kinabibilangan ng na kinabibilangan ng kinesics, proxemics, haptics, paralanguage, at phronemics. Simulan natin sa galaw ng katawan. Kinesics. Ang kinesics natin ay tumutukoy sa pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan bilang pagpapahayag ng kahulugan. Maaring ito ay kinabibilangan ng ekspresyon ng muka na tinatawag nating pictics, pictics. Ganon din yung kumpas ng ating kamay, kung paano natin ito igalaw habang tayo nagsasalita, ay kinesic ang tawag natin doon. Ganon din yung tindig at posisyon ng nagsasalita ay tinatawag din natin siyang kinesics. Kasunod ay ang paggamit ng espasyo o tinatawag naman nating proxemics. Sa proxemics naman natin ay ito yung pag-aaral sa kahulugan ng distansya sa konteksto ng komunikasyon. Kapag masyadong malapit yung espasyo ninyo sa pagitan ng kausap mo, ay maaaring tingnan ito bilang intimate o di kaya ay malapit, sobrang lapit ng relasyon ninyo ng kausap mo. Samantala, kapag katamtaman, yung distansya ninyong dalawa habang nag-uusap, ay maaaring ito ay may turing na personal. Maaaring meron kayong malapit na ugnayan ng taong kausap mo. Sunod ay social distance. Kapag sa social distance naman ay siguro maaaring may mga salik na nakakaapekto o ito yung norm na isinasagawa na pag-uusap, social distance. May kalayuan ng konti kung sa gano'n naiparating mo yung mensahe mo. Samantalang meron din naman tayong public distance. Sa public distance naman natin, ito yung
Nangyayari ito kapag hindi ka komportable sa taong kausap mo. Maaaring yung proxemics na pinapakita mo ay public distance. Sunod naman ay ang paggamit ng pandama o yung haptics natin ay ito naman yung uri ng di-verbal na komunikasyon na ginagamitan ng paghipo o yung paghawak mo sa isang tao. Di ba kung gusto mong pagsabihan yung tao na yun, maaari mong tapikin o di kaya parang minamasahe mo yung kanyang balikat o di kaya ay kapag malapit kayo sa isa't isa ay inaakbayan ng tao yan. Maituturing natin na haptics yung paraan ng di-verbal na komunikasyon na iyong isinasagawa. Ganoon din na kapag nagagalit ka, maaaring kinukurot mo yung tao na yan para bigyang diin na ikaw ay naiinis o di kaya ay naaasar sa kanya. Ang tawag natin doon ay haptics. Sunod naman ay ang vocalics o paralanguage. Ang vocalics naman natin o paralanguage natin ay kinabibilangan ng tono, lakas, bilis at himig ng pananalita na nagbibigay ng dagdag na kahulugan sa mensahe. Ang vocalics natin ay yung parang ng pagsasalita ko. Halimbawa, kapag ako ay kinakabahan, maaari yung bilis ng pananalita ko ay napaka-bilis na halos hindi naiintindihan dahil nga nagsisinungaling ako. At ito yung aking cue kapag ako ay nagsabi ng hindi totoo. Ganoon din na kapag yung tono ko ay kinakabahan, ay maaring ito ay nanginginig. Mapapansin mo na lamang bilang isang speaker, kung observant ka na yung paraan ng pananalita niya kapag kinakabahan siya ay merong nginig sa kanyang boses. Maaring tawagin na rin to o mabilang siya sa vocalics na uri ng di-verbal na komunikasyon natin. At sunod ay ang chronemics. Ang chronemics naman natin ay tumutukoy sa kahulugan ng oras ng komunikasyon. Katulad na lamang ng chronemics natin ay yung pagpalagay natin na napagkasundo ang oras na halimbawa kayong kaibigan ay maaring nag-usap kayo na sa ganitong oras ay magkikita kayo. Diba? 7 p.m. Magkikita kayo para pag-usapan yung mga particular na bagay-bagay. At yung kaibigan mo na kinausap mo ay nahuli siya ng mga 30 minuto sa napag-usapan ninyong oras. Pinapahiwatig ng chronemics na kapag nahuli siya sa iyong usapan ay kung palagian niya itong ginagawa ay pinapahayag na hindi ka importante sa kanya. Ganun din na kapag siya ay napakaaga na pumunta sa lugar ng inyong napag-usapan ay maaaring pinahihiwatig niya na mahalaga ka sa kanya. Okay? Yun yung konteksto ng ating chronemics. At diyan na nagtatapos ang ating aralin sa komunikasyon di-verbal. Kung meron kayong tanong na nais mabigyan ng kasagutan, ay maaari nyo lang akong tanungin at i-message sa aking social media account. Yan lang at maraming salamat.